Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. O, tama ka pala niya, Mr. Maravillas. Certified DDS. Itong si PGMN. May bagong meaning yung PGMN, mga kababayan. Ano niya, Mr. Maravillas? Pera, Galawang Maleta Network. PGMN, founder, Franco Mabanta, certified DDS po. Pag mga personality dikit po sa mga Duterte, sabi ko sa inyo, galawang sindikato. Sabi nga ng iba, ito na niya Mr. Maravillas, yung network ng Davao Mafia. O diba? Malinaw po. Certified DDS. Dikit na dikit kay Digong. Tropang DDS po. Lahat yan. Di ba? Si Trixie Cruz Angeles, si Andanar, si Lopez, yung mga DDS vloggers. Ito si Mabanta. Pagdikit po sa galawang sindikato talaga. Davao Mafia. Kaya tama ito. Kami naman ang nahuli. Ang sabi sa latest mga kababayan na interview kay NBI Director Matibag, may nagpaparamdam sa kanila sa NBI ngayon na iba pang mga politiko o opisyal ng gobyerno na posibleng target nitong si Franco Mabanta, target sa pangingikil siguro. Ito yung sabi mga kababayan ni Director sa interview ng mainstream media, Matibag. Ito, pakinggan natin mga kababayan, sinabi ni Director Matibag. Naman diretsong nagsabi ng Prinsilaban, from the looks of it, parang yun yung gusto direction. Either yung sa kalaban nila sa politika, dun gumampi kasi may gano'n na pag-uusap, or sila mismo, hindi sila pumayag, taroon. Yeah, malaking bagay po to. After we open yung kanila mga gadgets, we will see. So, yung mga telepono nila will be under the custody ng NBI as evidence po of this case. Naman diretsong nagsabi ng Prinsilaban, from the looks of it, parang yun yung gusto direction. Either yung sa kalaban nila sa politika, dun gumampi kasi may gano'n na pag-uusap, or sila mismo, hindi sila pumayag, taroon. Yeah, malaki. So may mga target pa, mga kababayan, na ibang mga government officials na possibly gustong kutungan, kikilan mga kababayan, i-blackmail nitong si Franco Mabanta. Galawang sindikato po. Makikita natin. Nakita ninyo mga dikit kay Digong, si Mike Defensor. Yung establishment, mga kababayan, na minamanage ng kanyang asawa at anak, sabit po sa human trafficking. Yung inoperate pa lang po ng NBI. Si Harry Roque, sabit sa Pogo, human trafficking. O di ba? Mga kababayan, Davao Mafia. Ganon din si Pacquiao. Tapos yun, in-expose mga kababayan ni Trillanes na involved sa payouts. Buong pamilya may payout mula kay Sammy Oy na ang sabi konektado yon sa droga. O di ba mga kababayan? Makikita natin ang galawang sindikato. Hindi po ito kwento-kwento. Dokumentado ito lahat. Si Harry Roque, Pogo. Kaya nga po nagtatago siya. Kasi may kasong human trafficking. So anong nangyayari mga kababayan ngayon? Hindi na to simpleng korupsyon. Ito po ay organized criminal syndicate na po na nakabalot sa lehitimong negosyo. At ito yung latest mga kababayan, yung PGMN ni Franco Mabanta. Ang negosyo pala, extortion. Yan ang lumalabas sa investigasyon. Mga kababayan, pang-blackmail sa mga kalaban nila.
So isa-isayin natin mga kababayan. Yung kay Mike Defensor, yung Blue Hotel. So makikita natin, pari-pareho yung template, parehong modus, parehong DNA, at ang mga sangkot mga kababayan, dikit sa mga Duterte. Ayan o, certified. Si Harry Roque. Sabit sa human trafficking, Pogo. O ito ngayon, PGMN. Sabit mga kababayan sa Kikil. Si Mike Defensor, sabit yung establishment, yung asawa at anak, ni-raid ng NBI. Sex trafficking. Nakita na ninyo, mga kababayan, ang mga gawain nila. Hindi po ito, hindi siya aksidente. Talagang sindikato. So kung hindi po ito naagapan ng Marcos administration, sumusunod po ito sa parihong career track ng nationwide Pogo expansion. Yung narco trade operations, money laundering networks, at mga criminal syndicates na lumawak po sa ilalim ng sistemang may political protection kasi. Ayan yung sa Blue Hotel. Mula sa hospitality papuntang human trafficking pala, hub. Sa investigasyon mga kababayan ng NBI, noong Abril 2026, natuklas ang ginagamit umano yung Blue Hotel at ang katabing Chicago nightclub bilang venue ng organisadong prostitusyon. Ang mga biktima ay tinatawag na customer care assistance. Ang bintahan umano 10,000 hanggang 20,000. Sinong may-ari? Hello Mike, test. Mike, test. Yung asawa, mga kababayan, at yung anak, yun yung operator. Alam na ninyo, ni-raid po ng National Bureau of Investigation at walang tigil sa kadi-deny ni Hello Mike. At ngayon naman po yung PGMN ni Franco Mabanta. Binuo mga kababayan bilang propaganda network. Ang negosyo mga kababayan pala, extortion, pangingikil, at ang gustong biktimahin pa si dating speaker Martin Romualdez na timbog po. Kinikikilan po ng 350 million. Matindi. Big time. So kapag ang media platform mga kababayan ay ginagamit hindi para po sa katotohanan, kundi po para sa leverage. Malinaw po, hindi po ito journalism. Kaya sabi ng professor po ng UP na si Araw sa journalism po sa UP, hindi niya natin pwedeng mai-consider na journalist sila, pati yung PGMN. Hindi pwedeng mai-consider natin. Tama po. Hindi siya journalism. Ang tawag dyan mga kababayan, monetized intimidation. Ito ay propaganda network, monetized for profit. Ang negosyo po, kikil. So kapag pinagsama-sama natin mga kababayan, trafficking hubs, extortion platforms, Pogo operations, laundering channels, political connections, lumalabas po ang isang integrated criminal structure. At ito mismo yung paulit-ulit mga kababayan, kung hindi ninyo napansin, na lumalabas po sa mga pagdinig noon ng Quadcom sa Congress, yung Pogo naging front po ng narco trade at saka ng money laundering. Si Michael Yang na naging advisor pa, economic advisor ni Digong noon, in-expose po ni Colonel Eduardo Asierto na involved daw sa illegal drug operation. Kaya matindi po. So, imbes na imbestigahan yon si Michael Yang, naging economic advisor pa ni Digong. Ngayon sa Pogo, kaya galit na galit po si Harry Roque. Gustong-gusto niyang matanggal yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nakaso siya ng human trafficking, yung front Pogo. Nag-gets na ninyo kung bakit laging nanggagalaiti yon? Wanted siya ngayon. Kaya natandaan ninyo mga kababayan,
yung naging investigation na ano ng Quadcom. Sa committee report, mga kababayan, ni yung namatay na congressman ng Antipolo, si Romeo Acop. Ngayon sabi ni Acop, mga kababayan, no? December 12, 2024, ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover a grand criminal enterprise. And it would seem that at the center of it is former President Duterte. Napakasakit po nito dahil pawang tayo ay nabudol. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya, ay halal ng taong bayan. During the committee's final hearing, sabi diyan, for the year on Thursday, December 12, Senior Vice Chairperson in Antipolo City 2nd District, Representative Romeo Acop, summarized evidence gathered from 13 public hearings conducted since August. Acop's findings implicated Duterte and his inner circle in enabling and profiting from the drug trade they ostensibly sought to eradicate. Hindi pa ako nagsabi niyan, si Acop. Kaya nang mamatay si Acop, tuwang-tuwa yung mga tuwang-tuwa yung mga DDS. Diba? Imbes na malungkot, tuwang-tuwa. Dahil sa na-expose mga kababayan na Davao Mafia. Yon. Ngayon sabi din, Acop presented key evidence including testimonies from witnesses such as former police intelligence officer Colonel Eduardo Asierto. Asierto alleged that Duterte alongside Senators Bongo in Bato de la Rosa protected illegal drug networks and facilitated massive drug shipments. Among the cases cited was the tale of two shipments involving 6.4 billion and 3.4 billion worth of shabu smuggled in 2017 and 2018. Witnesses Mark Taguba and Jimmy Guban detailed how Duterte's son, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, his son-in-law Manasseh Carpio, husband of Vice President Sara Duterte, and close associate Michael Yang orchestrated these operations through the Bureau of Customs bribery scheme known as the TARA system. Michael Yang, identified as a central figure in the investigation, was linked to drug trafficking operations spanning importation, manufacturing, and distribution. So mga fronts lang yung mga negosyo. Yung actual na negosyo, ito po, na-expose. Ngayon, ang na-expose, yung kikil na negosyo ng pangingikil na negosyo ng PGMN. Kaya sabi dito, kami naman ang nahuli. Certified DDS po. Kaya pilit na inilalaglag ng mga DDS itong si Franco Mabanta. Dami pong mga ebidensya. So makikita natin dito mga kababayan sa takbo ng kwento ang blueprint ng isang criminal enterprise na ang bansag ni Acop noon, Davao Mafia. Konikonektado po ang makinarya, yung tinawag niya na Grand Criminal Enterprise. Interconnected siya. Ang negosyo, trafficking, extortion, narco-trade, laundering, shell corporation, mga fake identities, political shielding, tapos fear operations. So hindi na po ito simpleng usapin ng politika, mga kababayan. Ito po ay usapin na ng organized crime, institutional corruption, criminal infiltration, and siyempre abuse of power. So kapag mga kababayan, ang propaganda, negosyo, takot, at kapangyarihan ay nagsanib, nabubuo na po ang kriminal na imperyo na kayang kontrolin. Impormasyon, pera, impluensya, saka takot.
Pati si Martin Romualdez, imagine, dating speaker, gustong kikilan. Ganon katindi, mga kababayan. So yung Blue Hotel, mga kababayan, itong PGMN, yung mga illegal pogos na konektado kay Harry Roque, tulad ng Empire 99, Realty, mga drug warehouses na expose sa Quadcom investigation, money laundering operations, saka political protection. Magkakaiba man, mga kababayan, ang mga pangalan nila, makikita natin iisa yung pattern. At habang lumalalim ang ginagawang investigasyon ng ating mga authorities, mas lumilinaw po ang tunay na laban. Ang tunay na laban, hindi tunay na laban lang sa droga, kundi laban sa sistemang pinoprotektahan ito. Kaya tama po si Congressman na Akop. Yan sabi ni Akop po, ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover a grand criminal enterprise. And it would seem that at the center of it is former President Duterte. Napakasakit po nito dahil pawang tayo ay nabudol. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya, ay halal ng taong bayan.